Kamusta kayong lahat guys and welcome sa The Builder's Table Episode 8. Ngayon kasama natin hindi ko siya ipapakilala, hahayaan kong siya yung magpakilala sa sarili niya. So, sa mga hindi pa nakakaalam, sir, sino ka nga ba? So, yun, thank you, Sir Daniel, for the invitation, and I wanna honor and acknowledge po sa for this opportunity po. So, by the way, guys, my name is Joshua. You can call me Josh or anything you want. So, I'm the founder of Qly, a teleprompter sa App Store. So, and also I have another app pero di siya pwedeng i-disclose. Ayan. Pero Secret muna. secret sauce muna. Pero Oo. mostly yung mga ginagawa ko is content creator po ako about AI. Mm-mm. And also I'm doing coaching din po about AI din naman po. So we have community and we call it AI Empowered Club. And right now we have program na which is called AI Builders Camp. Nakita ko nga nagwe-webinar ka, di ba bro? So, ayun, sa mga gustong matuto, pwede nyo siyang i-contact and mamaya natin pag-usapan yan. So, ayun bro, let's talk about how you build kasi nabanggit mo na, ayun nga, you're a vibe coder. So, what does that actually mean to you? Actually, nung una is hindi ko talaga alam ay ibig sabihin ng pagba-vibe code. So, vibe code na pala talaga yung ginagawa ko. Way back before na unang labas pa lang or unang labas ng Claude, isinubukan ko siya, gumawa ko ng mga apps. So, hindi ko alam na vibe coding na ang tawag doon. So, nalaman ko lang siya lately, itong 2025 or 2024. So halos 3 years na rin kasi ako nagba-vibe code. So yun. Doon ko lang siya nalaman. Nung unang may cursor, then Yes. cursor, nakasabayan ko yan. And then may Bolt, Lovable, yan. Ayun yung mga sinaunang vibe coding tools na nagagamit ko dati. Kasi dati, 'di ba, wala pang word na ganun. Parang neto lang na uso 'yun, 'di ba? Wala lang. Basta gumawa lang ng app. Sabi gumawa ka lang ng app. Gumawa ka lang ng app. Oo, So, yun. parang ngayon pa nga lang kasi nauso yung word na yun. Pero ano bro, before AI, nagawa ka na ba or nagbi-build ka na ng mga software? Ano yung mga approach na ginagawa mo? Or talagang neto lang? 3 years ago yon. Hindi, 2 years ago, gumagawa na ako ng app. Pero, yung main background ko is hindi siya developer. So, wala pong developer skills or software engineer skills. So, hanggang ngayon, hindi ko pa rin po naiintindihan kung paano nag-work yung code. But, naiintindihan ko kung paano po nangyayari yung system, kung paano po siya pinagduduktong. So, magkaiba po kasi yung baka isipin ng iba na hindi porket wala kang alam sa code is kailangan mo kasing alamin din yung fundamentals and paano nag-work yung system. Hindi basta prompt lang, 'di ba? Hindi lang basta prompt kasi yun talaga doon ako nag-focus aralin yun. Oo. So, may fundamentals din si Sir. Actually, ganun nga rin yung sinasabi ko sa mga viewers ko na kailangan alamin nila yung fundamentals, wag masyadong reliant kasi 'di ba? Mahirap din, sila rin yung mahihirapan. Tapos bro, ano yung masasabi mo kasi parang what's the biggest misconception sa tao na merong sa vibe coding? Ang pinaka-misconception dyan is madali. Madali na. Madali kasi prompt lang tapos makakagawa ka na ng system or app. 'Di ba? Pero in the back end is sobrang hirap niyan. So kailangan mo i-consider yung security and database. So ayun yung pinakamahirap na part and then yung deployment din lalo na sa mobile app. So hindi siya ganoon ka-easy. So you need some time to learn it and syempre effort din para at least 'di ba makuha mo talaga yung gusto mong result. Bukod sa QLD, ano yung pinaka-coolest thing na binild mo gamit yung AI? Yung mga systems namin, kasi instead na gumamit kami sa ibang or mag-subscribe kami, magbayad kami, yun, kami na mismo ang nagbi-build. So, yung mga CRM namin sa loob, yung mga
ano pa ba, landing page. So, kung mapapansin niyo, yung mga landing page po namin hindi po generic. So, yung iba kasi pag nagba-vibe code, generic pa rin yung, parang AI result pa rin yung itsura. So, sa amin, pinag-aaralan po namin yon na hindi magmumukhang AI yung mga bawat gawa namin. Kasi syempre, may mga taong, yun, sa course kasi namin is bumibili sila. So, ayaw namin makita nila na mukhang AI generated yung mga landing page namin, system namin, yan. Walang AI slap kung tawagin. Yeah. Mahirap na. Oo, kasi baka alam mo na maraming sabihin yung mga tao, di ba? Eto bro, ngayon, hot topic to ngayon. Kasi maraming developers na natatakot silang mapalitan ng AI. Sa tingin mo ba dapat silang matakot talaga? Tingin ko ang ano ko dyan, point of view ko dyan, dapat sila matakot if hindi sila nag-a-adapt. Correct. Yun lang, di ba? Simpleng sagot. Di ba? Diba? Kasi ang dami ngayon, ang dami ko pa rin naririnig na yun na, ay, ginawa mo lang yan sa AI, ginawa mo lang sa AI. Though, yung mga companies ngayon, isinahanap nila yung fastest way to build their systems. It's not about kung magaling ka, kasi marami nang magagaling. Totoo. Paano kung yung magaling na yun is nag-adapt ng AI? Mas mabilis yung magiging output development niya. Yeah, mas mabilis yung development niya. So, ayun. Yun din yung sakto nga yan kasi di ba kakadrop ko lang ng video ngayon. Ayun nga, so kaka-upload ko lang kanina and ayun, I hope marami silang natutunan doon. Lalo na ngayon pag in-upload ko to, di ba? So, ayan, do you think traditional developer needs to learn vibe coding to stay competitive? Yes, kailangan nila ngayon. And marami akong nakikita ngayon sa programming or mga programming group is nahihirapan na silang humanap ng trabaho. Job. Yes. So, kasi sa akin, ang take ko dyan is, kung kaya mo gumawa ng startup, why don't you make your own startup? Diba? Sobrang dali na lang ngayon. If you have experience. Totoo yan. Kasi lahat kaya na talagang gumawa ng startup eh. Talagang isang pitik mo lang, bam! Startup ka na. Startup ka agad, no? So, pero yung sa kung ako nga nakagawa ko, nakapag-deploy ako ng sarili kong app. At if more na silang may experience pa yung di ba? Mas may advantage sila kaysa sa akin. Kasi ang mag-ano na lang diyan yung ang parang pinaka na lang ngayon yung sa marketing kung paano mo ma-market mismo yung mo eh. And then yung relationship sa magiging client mo, 'di ba? So, eto bro, paano mo nababalance yung pag-build ng features with actually taking to user or talking to user? Kasi yung yung problem ko, binibase ko sa sarili ko. So, hindi ako nagbi-build ng hindi ko siya na-experience. So, yung Q-Link kasi, na-build ko siya dahil sa sarili kong problema. So, yun, doon ko na-validate na itong problema ko, hindi ko lang siya problema. Kasi na-experience ko yung problema as content creator. Na, di ba? Hindi na, kailangan natin magbasa ng script. Di ba? So, hindi naman pwede, kailangan mo hawakan yung papel. Ito, di ba? Pwede gumagaganyan ka sa camera, di ba? So, ako, na-experience ko na paano ko nga ba nare-record ko yung sarili ko while I'm reading it on my phone. So, doon ko na-validate yung yung problema na yun. Yung problema ko, kailangan ko solusyonan yung problema ko. Na instead na mag-subscribe ako, gagawin ko na lang to. Tatry ko yan bro kasi putik, pag nagagawa ko ng content, isang short video lang, putik nakakasampung take na ako. Di ba? It looks yung, alam ko yung yung ganyan, umabot ng 10 to 20 minutes. Oo. Di ba? Tapos mag-edit ka pa. Kakat ko pa, mabubulol ka pa minsan. So yun, na-validate ko yung problema na yun kasi yun talaga yung problema ko. Paano ko ba to? Paano ako magbabasa? Paano ako? Yung hindi ko na
kinukuha yung mga papel or hindi na ako tumitingin sa monitor ko para dun sa mga script. So, ayun yung, kaya ako na-validate yung problema na yun. Relate dyan, bro, yung yung mga tech content creator natin dyan. Ay, mga tech content creator dyan, baka gusto nyo lang matry yung QLE. Itatry ko yan, bro. Itatry ko yan. Critic na rin, di ba? Oo. So, ayun, moving forward dun sa pag-build ng QLE. So, ayun nga, nasabi mo na yung idea is nag-umpisa mismo sa problem mo na mahirap magbasa, yung mga ganun. So, ano yung niya? Ano yung parang first version ng QLE na pinaka nahirapan ka? Ang pinaka nahirapan ako doon sa part is yung mga additional features. So, kasi kailangan hindi ka maging generic din. So, marami ng teleprompter app. But, paano ka magiging ahead sa kanila? So, yung iba may mga avatars. Ako hindi ko na ginaya yun. So, medyo magastos. So, Timid lang. Timid dem tayo ngayon. Timid dem. Yung mga API ko lang na ginagamit is more on text generative for the script. So, yun yung mga ko. Siguro ang pinagkaiba lang dito, since marami ako nakikitang TikTok shop. So, doon sa app ko ngayon is ilalagay mo na lang yung product doon tapos automatic siya mag-generate ng script. Napaka kasi nakita ko rin yan sa video mo kaya chinat din kita, sabi ko, ang galing nito sino gumawa nito? Nakita ko ikaw, napa-message agad ako sa'yo. Bro, invite kita sa podcast. Grabe. So, ayun bro, ano yung feature ng QLE na pinaka-proud ka talaga? Anong function? Bukod dun sa script na abang yung pinaka-features na ipagmamayabang ko talaga yung TikTok. Yung TikTok. Kasi ilalagay mo na lang yung product mo dun eh. Pati yung, siguro babaguhin ko pa siya. I-refine ko pa siya. Kasi ini-improve ko pa kahit na naka-deploy na siya. Gusto ko kasing mas ma-best, magamit ng tao as best experience din sa kanila. So, ilalagay lang nila yung link doon, then automatic na magge-generate ng script na unlike kapag pumunta ka, lipat ka pa ng ChatGPT, ng Claude, doon ka na mismo maglalagay ng script. So, lahat ng product details nandun, lahat ng hook, CTA, yellow basket, kung ano man. Lahat. Lahat nandun. Grabe. So, ayun, dito tayo sa moving forward. Next question ko sa'yo is, what do you think aspiring founder focus on too much? So, sa mga aspiring founder, saan dapat ba sila mag-focus? Tingin ko sa plano. Okay. Planning. Ayun yung kapag nagtuturo ako, ayun yung lagi ko sinasabi. Iwanan mo na lahat, wag mong iiwanan yung plano. So, wag kang pupunta sa isang gera kung wala kang plano. So, ayun talaga yun. So, first thing first kasi kapag ang ginagawa ko sa QLE is nagpa-plan ako, nagbe-brainstorm ako, or kapag gumagawa rin ako ng system or other app, nagbe-brainstorm talaga ako. Hindi ko kinakausap yung AI. Kinakausap ko yung sarili ko. Sarili mo. Same pala tayo, bro. Ganun din ako mag-develop. Kasi totoo naman yun, di ba? Ang hirap mag-prompt kung wala kang direction. Yeah. Di ba? Unlike kapag naplano mo na, na-plot mo na, i-instruct mo na lang sa AI. Ganito yung plano ko, plan A, plan B, plan C, hanggang makarating sa plan Z. Di ba? So ayun, ayun din yung pinaka magandang lesson dito na gusto kong maano ng mga viewers natin na kailangan hindi lang sila basta mag-prompt, kailangan rin sila matuto magplano. Kasi mahirap pag walang roadmap. Yeah. So, ayun bro, since we're both building product naman, so gusto kong marinig yung perspective mo or yung feedback mo sa Upamate na ginagawa ko. Sa Upamate, actually nung nakita ko siya,
Sabi ko, may app akong ginawa ganito dati ah. Mm. Pero yung yung app na yon is hindi siya katulad ng sa inyo. Kasi nung tinignan ko, grabe. Sobrang layo. So, yun, sobrang ganda niya. And then at the same time na dito ma-resolve yung yung problema ng mga landowner or yung mga may-ari ng mga bahay na nagpapaupa. Kasi with Upamate, kumbaga dito, check mo na lang dito, nandun na lahat. Nasa app na lahat. Kasi gumamit ka ng Excel, gumamit ka ng mga tools na palipat-lipat pa, doon ka na lang sa Upamate. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Thank you dun sa first impression mo na binigay. So, I'm happy na kahit pa paano, binisit mo rin yung Upamate. And ayan, nagkaroon ka ng konting knowledge doon. So, next question. So, ayan. From a builder's perspective, what would you improve first sa Upamate kung may nakikita ka mang ibang lapses or what? Kasi iba-iba naman tayo ng perspective. So, tingin ko yung kasi the way how you market Upamate, doon ako na-inspire. Actually, wala akong masabi. Wala akong masabing mali. Kasi, as a builder, as a founder din ng startup, I'm really looking forward for your success. Kasi, thank you. Grabe. Kapag nagmo-market ka, may mga taong umaano sa'yo, ang kinig talaga sa'yo. So, ayun, nilook forward ko kayo talaga. Thank you so much. Siguro yung room for improvement na nakikita ko dito is a big team. Okay. Big team na kasi kailangan nyo na mag-scale. Ayun na lang yun na nakikita kong kailangan nyong gawin. Scale na lang talaga. Thank you so much, bro. So, eto, quick fire tayo. Ngayon ko lang gagawin to sa pod kasi may nag-ganon na ito. Ako pala ang kauna-unahan. So, eto, parang to, Boy Abunda, Claude or ChatGPT? Claude, all the way. Cursor or VS Code? Cursor? Build first or plan first? Plan. AI-generated code or handwritten code? AI-generated. Wala tayo dyan. Web app or mobile app? Mobile app. Startup or freelancing? Startup. Solo founder or team? Solo founder for now, but soon, pag nag-scale, team tayo kasi mahirap mag-isa. Mahirap mag-isa. Ship fast or perfect it first? Ship fast. Pwede ka mag-improve after that. Actually, yan yung ginawa ko sa Upamate. Improve lang ng improve. Day by day, sabi ko, shit, ipa-fast pace ko to, ipupush ko agad to, kahit hindi pa ako sure masyado sa mga function. Basta makita nila yung building pace na ginagawa ko. Kasi yun na yung ginawa kong marketing di ba? Yeah. Sabi nga nila, build in public. Yeah, build in public. Napakaganda. So, I think yun din yung ginawa mo dyan, sa QLE. Actually, sinekreto ko siya. Ngayon lang ako nag-start ng lalo na yung isang app ko. Secret siya. Sinikreto mo nga rin eh. So, baka sabihin kasi, millionaire na yung $1 billion na yung ayun claiming, traction. Yes, manifestation talaga. Dark mode or light mode? Dark mode tayo. Okay. So, eto, one technology everyone should learn. Cloud code. Ito, last question sa quickfire. One thing AI developer should stop doing. Overthinking. Okay, tama yan. Hindi niya sinabi ko dun sa isa kong viewers kasi overthink tapos ang layo na pala nung ginagawa mo dun sa gusto lang ng user, di ba? Tama. Eto bro, before sa sa closing remark, wait lang, nasa na ba yung isa kong
Wait lang bro, naglag yung docs ko eh. Sige lang, sige lang. Okay, gawa. 1, 2, 3. Ayan bro, before tayo mag-end, so dito tayo sa advice for aspiring builders natin. So, if someone is watching this and has zero programming experience, saan sila dapat mag-umpisa? Siguro try to learn the basic muna. Okay. How LLM works. Mm-mm. So, dyan muna, kung paano sila nagge-generate, paano nyo sila kausapin. So, dun kasi magkaka-idea ka na paano gawin yung pagbabibe coding. So, maraming nagtatanong niyan, bro. Paano mo i-explain sa kanila yung, di ba, since non-tech sila, zero programming experience, yung LLM? Paano ko nga ba siya explain? Basically ito. Like nag-order tayo. Mm-mm. So, halimbawa sa kape. May specific tayong kape na gusto. Uh-oh. And then nagpabili tayo ng kape doon sa halimbawa anak natin or kapatid natin. So, ginawa natin is ang ginawa natin na utos tayo. So, sinabi ko na bilhin mo ako ng kape. Mm-mm. So, bumili siya ng kape. Pero yung kape na binigay sa iyo is 3-in-1, which is hindi yung customized coffee mo. So, when you are using LLM or when you're talking to an AI, it should be full yung context. Kumbaga nasasabi mo. Kumbaga para ka lang nag-uutos lang din dito. So para lang tao lang din si AI o yung LLM na inuutusan mo. But si LLM kasi binibigay sa iyo yung sagot. So, but ito yung tip na kailangan nyong gawin kung paano siya aralin. Basically mag-utos ka. Mag-utos ka na mag-utos. So, ganun yung LLM guys. So, di ba? Naka-pre-webinar kayo kay Ayun, so napakagandang advice nun kasi ayun nga yung iba most of the time hindi alam yung mga ganong short di ba? LLM yung mga ganon. Kaya thankful din ako na in-explain mo yun sa kanila ng libre, di ba? So ayun bro, where can people follow your journey? Saan kanila pwedeng makita? And ano yung mga ino-offer mo as of now? As of now, ang in-offer ko ngayon is community. So we have community. If you wanna learn AI, if you wanna learn how to build systems, how to build 3D websites, yung scrolling na yan. So yan, makikita niyo yan doon. And also, nagko-consulting din ako, and then tawag dito. Webinar, and then yung QLi. Most especially yung QLi. Pero kung makikita niyo yung isang app ko, good luck. Abangan nyo, no? Saka ko na siya i-announce. So, gusto ko kasi target kasi ako dyan na $100,000 MRR. Sa mga gustong bro, mag-join sa webinar mong ino-offer, sa mga hindi pa nakakaalam, paano kanila i-reach out? Saan kanila i-reach out? Sa Facebook? May email ka ba or what? So, sa Facebook na lang guys, Joshua Ladero, and sa TikTok, Joshua Ladero AI Builds. And sa Instagram naman is Joshua.ai Builds. JoshuaLadero.ai Builds. So, yun yung mga social media ko guys. So, yun. Beware na lang din sa mga fake accounts. Yun lang po yung mga social media ko. So, mga naka-blue check po yung sa Facebook. Then, yung sa Instagram and TikTok wala pa. Ayun. Alam nyo na guys, kung gusto nyo matuto ng AI talaga, dito na. So, ayun. Muli, maraming salamat brother sa pagbigay mo ng oras, effort, and sa advice. Hindi lang sa akin, kundi para sa ating mga viewers, aspiring tech, and aspiring founders din. So, maraming salamat. And, ayan guys, hopefully, nag-enjoy kayo sa ginawa naming video ni Joshua sa The Builders Table 8.
Muli, ako nga pala si Danielson Baltasar, isang PWD na web developer. Bro, thank you! Thank you, brother. Picture tayo.